Every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Kaibigan, marahil naitanong mo na sa iyong sarili ang isa sa pinakamalalim at solemneng katanungan ng napakaraming mga tao. Maliligtas kaya ako? Naipatawad na kaya ng Panginoon ang aking mga kasalanan? Sa dami ba ng aking mga kasalanan na ito, na hindi ko na lubos maisip kung ilang beses, may pagpapatawad pa kaya ng Panginoon ito? Ano kaya ang tingin ng Panginoon sa akin? Ano kaya ang solusyon na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin? Isa ito sa ating mga pag-uusapan, samantalang bubuklatin natin ang Biblia natin at pag-aaralan ang pinakamahalagang usapin tungkol sa karanasan ng kaligtasan dito lamang sa programang What Jesus Believes. At muli makakasama po natin sa ating pong pagdidiskusyon si Pastor Gatos. Pastor. Maraming salamat kapatid na Brian. Kumusta po kayo? At muli po ninyong tutunghayan ang isang napakagandang paksa sa mga sandaling ito. At huwag po kayong bibitiw sapagkat ito po ay napakahalagang inyong maintindihan at inyo pong maunawaan sapagkat ito ay may kinalaman po sa ating kalagayan bilang isang makasalanan o bilang isang tao. At dahil napakahalaga nito, Pastor, mahalaga din maipanalangin po natin ito. Tayo po yumuko sa isang taimtim na panalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, napakalalim po ng katanungan na dapat po naming matugunan sa umagang ito hinggil sa aming kaligtasan. Hinihiling po namin, Panginoon, na pangunahan at pangasiwaan nawa kami ng Banal na Espiritu samantalang amin pong binubuklat ang mga paniniwalang ito ng Biblia sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Pastor, batid po natin sa nakaraan nating mga diskusyon na ang tao ay napakalaki ng yung kanyang likas ay napakahina. Pero ano po ba ang pinakamalaking problema ng tao may kinalaman sa kanyang kaligtasan? Napakagandang tanong niyan, Pastor Brian, sapagkat dito ay lubos na maintindihan ng tao kung bakit madalas niyang napapansin na bagamat gusto niyang gumawa ng mabuti, gayun pa man wala siyang kakayahan. Dito sa aklat ng Jeremias Kapitulo 3, talatay 23, ganito ang sabi, "Makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayoy, mga kagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama." Sa makatuwid, kung nakikita natin ang isang hayop na ito yung leopardo, mababago pa baga kaya yung kanyang batik doon sa kanyang katawan? O kaya dili yung Ethiopia ng kanyang balat? Parang yung negro, Pastor, hindi niya na mababago. Bagang maging maputi ang kanilang mga kutis. Sa makatuwid, itong malaking problema ng tao ay naroon siya sa kalagayang walang kapangyarihan o kakayahan para siya'y maging matuwid o gumawa ng mabuti. Dahil ipinanganak siyang masama, di po ba, Pastor? Dahil ito yung likas na sadyang naroon na sa tao nung siya'y pinanganak dito sa lupa. At ito'y tinalakay natin sa mga nagdaan natin mga pag-aaral. Kaya mahirap na baguhin ng isang tao ang kanyang likas at walang ibang ibubunga kundi yung siya ay magumawa ng masama. So, ibig sabihin, Pastor, kung ang pagbabasihan natin ay ang kakayanan ng tao na iligtas ang kanyang sarili, talagang wala. Ano po ang solusyon nito, Pastor? Ang makalaking problema nito ngayon. At ito naman ay isang napakagandang mensahe para sa mga sumusubaybay ng ating palatuntunan.
na sa kabila ng pagpapakilala ng Diyos sa magitan ng banal na kasulatan, ng tao'y kusang gumagawa ng mabuti sapagkat ang likas, gumagawa ng masama sapagkat ang kanyang likas ay masama. Ito naman ang sinabi ng 1:1, 2 ang talatay 1. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo, ang matuwid. So makatuwid, itinuturo ng ating mahal na Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, na siyang matuwid kapag tayo'y patuloy na sa paggawa ng kasalanan, ang Panginoong Jesus ay merong kakayahan para tayo ay baguhin At ituwid. ipagtanggol. At ipagtanggol at ituwid ang ating lahat ng mga kahinaan. Sa papanong paraan naman po niya tayo ipagtatanggol, Pastor? At ano po ang solusyon na kanyang gagawin para naman mabaliktad naman itong ating sitwasyon? Dito sa aklat ng Roma, unang-una sa lahat, gusto pa nating ipakilala sa ating mga sumusubaybay sa talatang 23, Kapitulo 3, talatang 23 ng Roma, sapagkat ang lahat ay nagkasalang at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, kinulang, Pastor, sa requirement, kumbaga. Kumbaga, sa salitang ginagamit na Tagalog, tinimbang ka pero kulang. Kinapos. So dito ay pagpapakilala ng ating mahal na Panginoong Diyos na walang sinumang tao ang tinaguriang matuwid o tinatawag na matuwid. Bagkus ang lahat ay hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung itutuloy natin ang pagbasa sa talatang 24, palibhas ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa magitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. So kabaligtaran, noong sinabi na tayo mga nagkasala, dito naman ay sinasabi na tayo ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa magitan ng ginawang pagtubos ng ating Panginoon Jesus. Ano po ba ibig sabihin ng pagtubos, Pastor? Ang ibig sabihin nitong pagtubos na to ay siya yung ginawa ng ating Diyos na pampalubag loob at sa magitan ng ating mga pananampalataya. Ito yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo na ating nasaksihan sa banal na kasulatan na ipinako siya doon sa krus at ang sino man ang manampalataya, hindi magkakaroon ng kapahamakan kundi buhay na walang hanggan. So kumbaga parang pinagpalit, Pastor, na siya yung pambayad sa na pampalubag loob sa atin. Siya naman ang parang naging makasalanan, tayo naman yung naging parang matuwid. At dito sa 2 Corintios 5:21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanyang katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin, maging yung mga taong ang wikay hindi nakilala ang kasalanan, pero inaring ganap pa rin sila sa kanilang mga sala at nang sa ganun ay magkaroon tayo ng katuwiran ng Diyos. At ito yung si Kristo, Pastor. Bagaman wala siyang kasalanan, parang siya yung naging kasalanan pa. Pastor, paano po ba nangyari itong pag-aaring ganap na ito na tayo tinawag na katuwiran ng Diyos? Paano po bang nangyayaring tayo naging katuwiran ng Diyos? Sa Efeso, Kapitulo 2, ang talata 8, ganito ang sabi, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa magitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Talatang 9, hindi sa magitan ng mga gawa upang ang sino man nahiwag magmapuri. So, sa makatuwid, itong pag-aaring ganap ng ating Panginoon Kristo o ginagawa niyang pagpapakabanal o dili kay ibibilang tayong matuwid ay sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus. At tatanggapin natin ito sa magitan ng pananampalataya at aariin tayong Diyos na bilang isang taong parang hindi nagkasala. At ito'y nagaganap sa panahon na ang tao, ang makasalanan, ay kikilala ng kanyang kasalanan at magbabalik loob sa Panginoon na tatanggapin niya na siya ay isang makasalanan. So parang itong binabanggit na kaloob na ito, Pastor, walang bayad. Ibig bang sabihin nito, Pastor, wala tayong effort sa anuman, sa ating sarili para makuha natin itong biyayang ito? Ito yung sinasabi, Pastor Brian, ng Efeso 2:8. Sa biyaya tayo nangaligtas. Ito yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan na hindi natin kailangan na magtrabaho o kaya trabahuhin natin ang mga bagay na kinakailangan para tayo'y maligtas, kundi
kusang ibinibigay ng Diyos ang kaloob na biyaya at tatanggapin natin sa magitan ng pananampalataya at tayo ay aaring ganap ng ating Panginoon Kristo. So, hindi tayo susunod. Hindi tayo magsasakripisyo Para lang maligtas. para lang maligtas, kundi Tanggapin kusa lang. natin tanggapin ang ating Panginoon Kristo at yun yung biyaya na ibinibigay sa atin sa magitan ng pananampalataya. Ano pa po ba, Pastor, ang mga hakbang na ginawa ng Panginoon? Para At dito tayo sa Filipos 3:9, Mm. at ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwirang aking sarili sa mga katuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwirang sa magitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwirang ng buhat sa Diyos sa magitan ng pananampalataya. So, sa mga katuwid, hindi sa pagsunod natin sa mga alituntunin ng Diyos na para tayo ariing ganap o matuwid sa Kanyang banal na harapan. So, ibig sabihin, Pastor, hindi pala totoo yung kaya ako maliligtas kasi nakagawa naman ako ng marami-raming kabutihan, konti lang naman yung ginawa kong kasamaan, parang timbangan na mas matimbang yung kabutihan, Pastor, ganun po ba? Kasi yun ang nagiging kultura ng tao. Sa pag-aakala, kaya siya'y maliligtas dahilan sa meron siyang natulungan. O dili kaya'y tapat siyang nagbibigay ng mga handog at ikapo. O dili kaya'y sa ibang mga paraanan na maaring nagiging mabait siya sa kanyang kapwa. O kaya, Pastor, yung katwiran na hindi naman ako gumagawa ng masama. At hindi ako namemerwisyo ng tao. Yun. Yun ang laging mga pamantayan ng tao. Para sa yun ang paraan tagapagligtas nila, Pastor. para sa paraan na sila'y maliligtas. Pero hindi ito yung paraan ng Diyos para ang tao'y maging ganap, sakdal, at maliligtas sa kapanahonang ito. Ang sabi ng Biblia, sa biyaya tayo nangaligtas. So ito yung kaloob, ito yung ating Panginoon Kristo na tatanggapin lamang natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Pastor, ano po ba ang resulta kapag tayo sumampalataya sa ganitong proseso? Dito, Pastor Bryce, sa Aklat ng 1, Kapitulo 6, ang talata 45, 7, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Tandaan natin na sa mga nakaraan natin pag-aaral, napakahalaga na maging kabahagi tayo doon sa pagliligtas ng ating Panginoon sapagkat alam natin na itong sanlibutan ito ay susunugin ng Panginoon Diyos at ito'y mangyayaring dagatang apoy at masakit at hindi natin kayang ipaliwanag kung anong hirap ang daranasin ng mga taong sumuway sa Panginoon. Pero kapag tayo sumampalataya, walang pagsalang ang buhay na walang hanggan ay pagkakalob sa atin ng ating mahal na Diyos. Napakasarap pong pakinggan, Pastor, na talagang napakasimple lang ng hiningi ng Panginoon sa atin, yung pananampalataya. Pero ang tanong ko, Pastor, sapat na ba ang pananampalataya? Wala bang mga kondisyon ang Panginoon para makamit ito? O meron po dapat na isaalang-alang para makamit ito? Bago natin puntahan yung katanungan mo, Pastor Brad, gusto ko rin maipadama sa ating mga taga-subaybay na mahalaga din ang paggawa. Pero hindi sa motibong tayo maliligtas. Pero dapat din natin tandaan, bilang isang tao na likas nating masama, kaya tayo gumagawa ng masama, meron namang ibinigay ang Panginoon na pag-asa. At sa paggawa natin ng mabuti, bunga na lamang yun ang ating pagkaligtas o pagkakilala ng kabutihan ng Diyos para sa atin. On the first place, nailigtas na tayo, kaya tayo gumagawa ng mabuti. Ngayon, doon sa katanungan mo, hindi dapat na mawala yung mga hakbang ng pagbibigay o karanasan ng ganap at matuwid sa harap ng Diyos. Unang-una sa lahat, sapagkat tayo makasalanan, kinakailangan magbalik loob tayo sa Panginoon. At number 1 dito, Pastor Brian, yung tinatawag na confession. Yung pagbubukas ng ating mga damdamin sa ating mahal na Diyos. Katulad na sinabi sa Aklat ng 1:9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay dapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. May Pastor, no? Talagang kailangan talagang ipahayag. Kung gagawin natin, mayroong kondisyon doon sa bahagi ng paglalahad ng ating saloobin bilang isang makasalanan sa harap ng ating mahal na Diyos. So, hindi lang pala, Pastor, sapat na sampalatayanan natin na tayo pinatawad. Kailangan pala na
ikumpisal natin na tayo nagkasala para At tayo ang mapatawad. pangungumpisal, hindi sa kapwa. Hindi sa kapwa, diretso sa... Sa Diyos tayo mangungumpisal. Kasi siya naman ang tagapamagitan, di po ba? Oo, ito yung sinasabi ng Biblia. May sinasabi din sa Aklat ng Kawikaan 28, ang talatay 13. Siya naman yung kabaligtaran nung sinasabi dito. I mean, yung opposite na yon. Na siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. So, yung mga taong walang Ayaw umamin. desisyon na para sila'y umamin, magpahayag ng kanilang mga kasalanan, ito ang kanilang kahihinatnan. At yun ay walang iba kundi sila'y Hindi giginhawa. giginhawa. Sa buhay Napakahirap na ng ito, ang lahat ng tao asam-asamang ginhawa sa buhay. Ay kaya pala nadidepress, Pastor, kapag kinikimkim mo, ayaw mo talagang aminin, lalo ka nadidepress. Di po ba, At yun, yung mga taong ganoong klase ng pag-uugali, ay kailanman ay hindi sila giginhawa. simple lang pala, Pastor, bakit hindi na lang aminin? Ba't hindi na lang ipahayag? At nang sabi dito, magtatamo ng kaawaan. Di po ba? At ito ang pinaka-kailangan natin, yung mabuhay tayong merong kaginhawaan sa buhay. Kaya nga, sa pagpili ng ating mga leader, ng ating bansa, tinitignan natin kung sino yung posible na merong kakayahan para ang mga Pilipino ay guminhawa. Tama. Ganon din naman sa iba't ibang mga bansa. Kung ang pinag-usapan yung pagpili ay nasa mga tao. Talagang pumipili sila ng, alam nila na bahagi sila ng pagginhawa ng kanilang bansa. Nabanggit niyo yan, Pastor. Yung bang sa gobyerno natin, yung mga nagtatago, pilit na binubuklat ng mga tao, at yun namang umaamin, tinitigilan na. Di ba? At dito sa bahagi ito, kinakailangan tayo nagpapahayag ng ating mga kasalanan. Meron pa po ba, Pastor, na ilan pang mga hakbang na kailangan natin isaalang-alang? Isa pang bagay na dito sa Aklat ng Mga Gawa 17:30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, datapwat ngayoy pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. So hindi lamang sa isang dako, sa isang lugar, kundi sa lahat ng mga dako, ang mga tao'y hinihimok na sila'y magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil din naman, Pastor, lahat naman din ay nagkasala. So, dapat din lahat magsisi. Kahit saan sulok ng daigdig dito, kapag may mga tao, nangangahulugan, kinakailangan siya'y magsisi. At ito yung tinatawag na repentance. Importante din ito, Pastor Bryce, sa ating kalagayan, na tayo ay maging masid sa nangyayari sa ating buhay. At sa susunod pa ay mayroon pang isang bagay, Pastor Bryce. Ito yung tinatawag na restoration. Sa Ezekiel 33:14 hanggang 15, ganito ang mga wika ng banal na kasulatan. Muli, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay kung kanyang iwan ang kanyang kasalanan at gawin ang tapat at matuwid. Kung isauli ng masama ang sangla, ibigay uli ang kinuha sa pagnanakaw, lumakad sa palatuntunan ng buhay, na di gumawa ng kasamaan, siya'y walang pagsalang mabubuhay siya, hindi mamamatay. Sa makatuwid, sa dami ng mga tao ngayon, lalong-lalo na, sa pakikipagsapalaran sa buhay. Maraming mga tao ang mga kubli ang mga gawa. Yung pagnanakaw. Umagang-umaga papasok sa isang establishmento, kukuha ng hindi kanya, mga hold up. Ang iba bigla na lang hahablutin at kukunin ang hindi sa kanang sa kanya. Ang sabi ng Diyos, tayo gumawa ng hakbang, na tayo'y lumakad sa palatuntunan ng buhay. Nakikita ko dito sa tekstong ito, Pastor, hindi lang pala magsosorry ka, dapat isauli mo, i-restore, ibigay mo uli. Kung nakasakit ka ng kapwa mo, kailangan gumawa ka ng paraan para ma-relieve yung kanyang pain. Ano? Katulad, nung ginamit na ilustrasyon ng banal na kasulatan, yung tax collector, na sinauli yung saganang sinamsam, pero hindi lang minsan, doble pa. Kung ano man yung mga excess na kinuha niya sa tao, ay ibinigay niya na masigit pa doon sa kinuha niya. Meron pa po bang ilan pang mga kondisyon, Pastor, bago tayo talagang sabihin nating sumasampalataya na talaga? Ito ang sinasabi sa aklat ng Mateo 6:12.
At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Sa ibang translation, yung magkasala sa amin. At sa 14, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin rin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Sa makatuwid, yung pagpapatawad ay isa rin bahagi ito ng lubos na pagsampalataya at gagawin pag-aaring ganap ng ating Panginoon Kristo sa ating mga buhay. Pastor, meron kasing tanong na nagpapatawad po ako, Pastor, pero hindi ko po makakalimutan yung kanyang ginawa sa akin. Bago po ninyo sagutin yan, Pastor, kung paano po ninyo sasagutin yan, ilang paalala lang po sa ating po mga nanonood, pakinggan po natin ang ilan sa mga testimonya. One of the darkest sin na I am very proud na na-overcome ko ay finding the true happiness. No, I try looking for a total and true happiness in life. Na dumating ako sa point na I went to the dark side of life. Especially going out with friends, going to concerts, and just being in their influence na alam ko na mali yun. And yes, I was happy. I am very happy. Pero the next day, without them and the things that we were doing, hindi na siya tunay na happy. Parang plain and back to sadness na ulit. When I try to contemplate my life, hindi talaga tunay na happiness pala yung naranasan ko that time. And I came back to God. I talked to Him and nalaman ko na being in His will and being in His love and guidance and everything, it is true happiness. Especially now that I committed my life as a teacher, the genuine happiness is when your students appreciate you. Then it marked me na that happiness will last. Kasi my students will remember me as a good teacher. And I can see that in their eyes na sobrang nag-e-enjoy sila sa classes ko. The Bible says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. So once we've prayed and if we know that our prayer is sincere, syempre, magaan yung feeling mo after mo mag-pray kasi alam mong faithful and just yung Panginoon na patawarin ka. Feeling na parang bagong nilalang. Parang bagong silang na lahat ay nawala. Yan, kagaya po nung tanong ko kanina, Pastor, marami po kasi ang naririnig na, napatawad ko pero hindi ko kakalimutan yung kanyang ginawa. Ano po masasabi niyo dito, Pastor? Sa banal na kasulatan ng maganda nating pagbatayan para lubos na nakukuha ng mga tao na gano'n ang mga prinsipyo sa pagpapatawad na inilala nila sa iba. Ang sabi ng Biblia, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Sa makatuwid, ang basic foundation doon, Pastor Bry, na hindi totoong nagpapatawad tayo kapag tayo ay nagpatawad pero merong grudges. Tinatawag na salitang hindi ko siya makakalimutan. May sama pa ng loob, Pastor. Ano? May sama pa ng loob. Hindi yun pagpapatawad. Ang ibig sabihin nun, yung mga bagay na ganun ay hindi lubos na nagpapatawad. At yung biblical foundation noon, kapag hindi natin nakuha magpatawad, hindi din tayo patatawarin ng ating Ama doon sa langit. At tandaan natin na kapag hindi tayo nagpatawad, okay, ay meron tayong tinatawag na kaguluhan at wala tayong kapayapaan sa ating mga pag-iisip. Totoo yung, Pastor. So, meron pa po bang ilan pang mga kondisyon, Pastor, bago talaga natin buong-buo itong katuwiran na nasa atin? At ito ang pinakamaganda doon sa punto ng ating katanungan kanina, yung tinatawag na reconciliation. Pag sinabing pinatawad mo, kakibat nito ay kinakailangan yung reconciliation, pagkakasundo kasi nagpatawad ka na. Ano pa ba ang namamagitan? Bakit hindi kayo magkasundo? Gayong binitawan mo na ang salita ng pagpapatawad. Sapagkat dito sa Mateo 6:15, ganitong sabi, datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. At sa Lucas 23:34, at sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman
ang kanilang ginagawa. Ito yung nakapako ang Panginoon, di po ba, Pastor? Ito yung sitwasyon na ang Panginoon ay naghihirap. Pero sa halip na gantihan, ay nakuha pang humingi ng mga pangungusap sa Diyos nang sabi, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So kung lubos nating nakikita yung biyaya ng Panginoon sa atin ng pagpapatawad, maibibigay din natin ito sa iba, di po ba, Pastor? At dapat yun ang maging sentro at laman ng ating mga damdamin at isipan sa panahon na tayo ay humaharap sa ganitong mga sitwasyon. At sa Mateo 5:24, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaong ka ng ilakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong ahin. Ito ay paglalarawan ng Diyos sa mga talatang ito na ano man ang ating ginagawa. Minsan tayo naglilingkod sa Panginoon pero meron pala tayong kagalit. Wala rin yun sa Panginoon. Wala din yun kahalagaan sa Panginoon. Bakit hindi mo na iwan natin ang mga mahalagang iniisip natin na ginagawa natin para sa Panginoon at magbalik at makipagkasundo muna tayo doon sa taong ating kagalit. Pastor, napakaganda po ng pinag-uusapan natin at wala na rin po tayong oras. Ano po yung mga huling kaisipan na pwede po nating ibigay sa kanila, pag-asa sa lahat po ng ating po mga tagapakinig? Okay, Pastor Bry, at atin hong hilingin ang ating mga taga-subaybay ng paratuntunan ito. Meron pong sinasabi ang aklat ng Isaias, Kapitulo 1, talata 18. Ganito po sinasabi, magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Opo mga kaibigan, totoo po na anuman na ang ating mga kasalanan, gaano man iniisip natin na tayo'y wala ng pag-asa at maruming-marumi sa harap ng Diyos, inaalok tayo ng Panginoon ng isang pagbabago ng buhay at ang ating mga mapupulang kasalanan ay magiging parang mapuputing niebe. Kaya kaibigan, sa anumang kalagayan naroon ka ngayon, isipin mo na ang Diyos ay nag-aanyaya sa iyo at inaalok ka ng isang panibagong buhay. At kahit manawari, huwag po ninyong take for granted yung mga bagay na ito sapagkat minsan lang darating ang pagkakataon at maramdaman ang pagkatok ng banal na Espiritu. Salamat po, Pastor. At samantalang atin pong pinakikinggan ang katok ng banal na Espiritu, ng pagsisisi, pagpapakumbaba sa Panginoon. Pakinggan po natin ang mga musikang ito na makakatulong para sa atin. Sino mang nananahan sa dako ng Diyos ay ligtas sa Kaniyang pagmamahal. Siya'y magiging ating kalungan, tibay na sapagkat kung ika'y na kay Jesus, kung tiwala mo sa
siyang ating Ay napakaganda po ng mga musika. Tunay nga na ang biyaya ng Diyos ay nananagana sa bawat isa na sumasampalataya sa Kanya. At atin pong sasarhan ang ating pong mga pag-uusap na ito sa pamamagitan ng isang taimtim na panalangin. Hilangan po natin si Pastor. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos sa manaming banal na nasa mga langit. Opo. Muli kami nagpapasalamat na inyo pong pinahintulot, may pahayag ang ganitong uri ng pag-aaral. Siya nga. At alam po namin na maraming mga tao ngayon na nagdurusa sa kasalanan. Subalit, gaya po ng aming pinag-aralan, may pag-asa kay Kristo. Opo. Kung kami lamang po ay magbabalik loob sa Kanya, Yes, Lord. tatanggapin namin ang aming mga kasalanan Yes, at amin pong ipapahayag sa aming Panginoon Diyos at pag-isihan at pagkatapos po ay mag-aaring ganap ang aming Panginoon Kristo sa aming mga buhay. Naway maging karanasan nito ng aming mga kaibigan na patuloy sila magkaroon ng kapayapaan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor. At maraming salamat din po sa inyong pagsubaybay, patuloy na pakikipag-aralan, kasama po ng lahat ng mga nanonood sa atin. Ito po si Pastor Brian Tolentino, muling nag-iiwan na kung ang Panginoon Kristo ay naniniwala sa ganitong pagpapatawad at kaligtasan mo, at pinaniniwalaan mo din naman ang ating Panginoon Kristo, ay maniniwala ka rin sa mga paniniwalang ito. Muli, magkita-kita po tayo dito lamang sa programang What Jesus Believes. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Hello friends, we're here in the Philippines overlooking the Taal volcano and lake, which is one of the most interesting pieces of geography in the whole world. For one thing, this great caldera was once the biggest volcano in the world, and now it holds a lake that holds another volcano that has another little lake in it that has another little island in it. This volcano has erupted 6 times in a major way since the 1500s. And even in 1911, there was an eruption where over 1,300 people died, killed by the smoke and the ash that covered the community. There were tsunamis that came from the lake,
and destroyed the villages that surrounded the borders of the lake. In fact, this is one of the most carefully monitored seismic places in the Philippines. This volcano is being watched all the time. And they've noticed as of 2006 that it appears that the water temperatures are going up. There's increased seismic activity. In other words, they know that this volcano is a ticking time bomb prepared to blow. And it's very interesting because this place is a place of great seismic activity, but in spite of the fact that volcanologists know this is going to blow again someday, it is a popular tourist destination. They're fighting for the real estate, they're building like mad, and sit on the edge of disaster. It makes us think about how God has given us so many warnings in His Word that the world is going to end, that Jesus is going to come, that the heavens will dissolve with a great noise and the elements will melt with fervent heat. Seeing then that all these things will be dissolved, what kind of people should we be in all holy conversation and godliness? Friends, are you becoming distracted with the tranquil views of the world, or are you preparing for the next world? Are you getting ready for the Big Bang? IS Online, Christian education at your fingertips. We all have needs, and we don't stop until we find the solution. Are you like Shauna? She is a health worker in a remote town, but she wants to earn a public health degree that will further equip her to serve the people. How can she study? For various reasons, you may be like Shauna, and the good news is the solution is now here. IS Online can give you the graduate education you need anytime and anywhere you are in the world for as long as you can connect to the internet. And IS Online is not an ordinary online graduate school. Here's what you get when you study through IS Online: academic quality, flexible student-centered classes, global perspective, faith presence, contextualized learning experiences, service-oriented program. So, what are you waiting for? Apply now to IS Online and make your dream of graduate degree a reality. Choose from 13 fully online programs in the fields of business, education, public health, and religion. With IS Online, you can now experience affordable and quality Christian education. Experience IS. Experience success.